Si Sarah at saka si JL, what do you think ang sikreto niyong dalawa? Bakit ganun-ganun na lang kalakas ng chemistry niyo? And ibabalik ko rin ang tinanong ko kay Direk, why that long? Almost 4 years bago muli kayo nagkasama. Sa amin, mahirap sagutin kasi para siyang mystery until now, na ilang taon na yung umabot. Until now, hindi ko alam kung saan ang gagaling yun. I'm sure it's from a beautiful place. Na napaka-misteryoso, na hindi mo alam kung mangyayari ba siya in real life or hindi. Yung may ganun, ewan ko, but I'm sure it's something. Tama ba yung sinasabi ko? Tama. Oo, kasi ang hirap nang ipaliwanag po eh. It's something na hindi ko nga alam kung chemistry ba ang tawag doon. Definitely, malamang chemistry rin yun. Pero I'd say it's beyond that eh. It's beyond chemistry eh. It's magical eh. So, hindi ko alam pag magkasama kami kung ano-anong nangyayari eh. Hindi, sabihin, kung ano-anong nangyayari, like sa eksena, pag magkasama kami, yung mga hindi pinaplano, bigla lumalabas nang hindi naman namin sinasadya. And para sa akin, siguro isa yung sa mga pinakamaganda or kung hindi naman the best or ano na gift na pwedeng maibigay sa isang tandem. You know? Oo. Agree naman po ako. Hindi, ako i-consider ko din siguro kung gaano kagaling na actor itong si John Lloyd Cruz na kahit kanino mo siyang i-partner na leading lady, talagang iba yung chemistry. Bawat, di ba sabi mo nga, bawat tandem, iba yung na-offer, bawat love team niya. So, si Lloyd, iba ka talaga. Wow. Mata mo pa lang. Sarah, may bubuksan lang akong konti ha. Alam namin, nagkaroon kayo ng konting tampuhan. Isa yun sa mga dahilan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit matagal kayo nagsamang muli. Pero what made you agree, finally, na muli kayo magsama ni JL? Kailan daw po kami Kailan po yun? Di ba? O kayo Hindi, sorry po. Can you refresh our memory? Ako din, I don't remember. Hindi ko po talaga maalala. O si Sarah ang nagtampo? Baka ikaw si Taba nang nagtampo. Baka naman po ibang lalaki yun. Hindi po ako. Kasi, Okay, your question, Tita. It's up to Sarah. Ewan ko lang kung I think it's too personal. Sige. Okay. Sige. Ipapas ko na lang. Total, this is your moment. Thank you. Papasa muna ako kay Isabel. Isabel, you're so pretty. And this is your first movie. Would this mean na magtutuloy-tuloy ka? Especially, pinasok na rin to ng mami mo. And what are your expectations, if ever? Tapos, ano ang binibigay sa yung advice ng mami mo? Tungkol sa mommy ko, lahat ng advice binigay na niya sa akin. Unsolicited and when I ask for help, syempre. But yes, this is my first movie and I'm so happy that I was able to do it with John Lloyd and Sarah because honestly, fan ako ng Laida and Miggy love team ever since I was in high school. Sa Assumption pa lang ako, nanonood na ako. Fourth year high school. Yun, and then when I got the call po, I was so excited. I couldn't even speak. ang totoo po yun talaga kasi po wala na raw po kasing Seiko. Doon niya kasi talaga gusto. Yun, yan, when it comes to the movie po, Direct Cathy was the one who helped us. Wali. Yan. Did I answer your question po? Pretty much. Oo. Eto ngayon si Walden Ayan. So after Walden, si Alan Diones for more relevant question. So Isabel, ma'am, kasi dati sabi mo, okay ka na sa hosting, ganun. So, ano pang nag-convince sa'yo? Is it John Lloyd also working with you? Yes, it's really the project po. Kasi I was presented other projects po, pero I wasn't too sure about it. Tapos when I was offered this,
working with John Lloyd, Sarah, of course, Direk Cassie, and Miss Carmi. I've been a fan of their work for so long, and I couldn't even believe. The first thing I said was, why me? Yun yung unang tinanong ko. And yun, I'm so happy, and I really hope that I met the expectations Direk Cassie had for us. Isabel, working with them right now, anong impression mo ngayon sa tandem nila? Like John Lloyd and Ako, kinikilig ako sa kanila. Even if I'm supposed to be, syempre, the girl of John Lloyd. But when they're together, they really have a chemistry that cannot be defined. It's intangible, and it's very special. So, kumusta ang boyfriend si John Lloyd sa movie? Kumusta ang boyfriend? Okay naman. He's a gentleman. That's what I can say. And I understand why girls fall in love with him. Yun na. Can you tell us why? Yun, because he's a gentleman at maalaga siya. Tapos, laging nanlilibre. Wow. ng pagkain. Yun lang pala eh. Ilan? Thank you. Okay na, Salamat. Si Alan Dionas, tita, may question. Alan daw magtatanong. So, favorite niyang si Sarah and JLC. Alan? First, Sarah muna. In fairness, sobrang bentang-benta yung di ba, yung trailer na yung dito parang bolder, fiercer, ganun-ganun si Laida, di ba? So, yun muna, yung pagka-Laida mo na ano yung kinaiba niya from the past two movies dito? Bakit siya naging bolder and fiercer? At ano pa mga pinagagawa mong kakaiba dito? Bukod dun sa pakita mo ng balikat and everything. Hindi, yun nga po. Katulad ng sinabi ni Direk, nakatulong yung nagkaroon ng interval, nag-grow kami apart, at kaya hindi rin naging masyadong mahirap nung pinoportray na namin yung characters namin. Although, may mga times na nahirapan din ako kasi nalilito si Sarah between Sarah and Laida kasi halos magkapareho po talaga kami. Mas marami nga lang pinagdaanan si Sarah. Ayun. Pero, ayun nga. Kaya, hindi rin ako nahirapan sa pagiging braver. Wag lang sobra. Andiyan ang director ko. Wag daw akong laging galit. Ayan. Ayun. At saka yung maturity niya, yung perception niya sa pag-ibig. Ang dami ko natutunan dito sa pagpaportray ko as Laida. Ayan. Bukod sa balikat, Sarah, meron pa bang iba kang ginawang medyo dito? Oo, hindi namin dati nakikita sa'yo. Medyo nakaka-shock, ganyan. Medyo nakaka-shock. Ano po? Abangan po ninyo. Madami. Di ba, Direk? Sobra talaga. Magugulat kayo. Nga po kayo. Hindi. Sobrang ganda po nitong pelikulang ito. Oo. Sarah, can you say na sa totoong buhay, you're also bolder now, braver and fiercer? Lunok. Wait. It's a process naman. Work in progress ako, like Miggy, di ba? Ano ba? Masasabi ko po na importante siguro mag-uumpisa sa akin yung maturity ko. At malaki yung naitulong sa akin itong pelikulang ito at itong mga co-actors ko, mga katrabaho ko dito sa pelikulang ito, sa maturity ko. Kahit na maikling panahon lang yung pinagsamahan namin, marami akong natutunan sa kanila. At habang buhay ko yung dadalhin. Bigat. Hindi, pero ikaw mismo, as Sarah G, medyo bolder, fiercer ka na ba? Ganyan. Braver. In what aspect daw po, sabi ni tatay? Ikaw, sa personal mong buhay, as Sarah. Medyo, opo. Wag lang po siyempre yung sobra, di ba? Ayaw na, wag na. Kamusta naman, Sarah, si Lloydie now, ngayong after, 2 movies, ngayon dito sa third installment, kamusta siya? At ngayon na, alam natin na masaya yung kanyang, di ba, love life, kamusta siyang katrabaho? Ayun, sobrang malaking tulong na happy siya. At happy kami para sa kanya. Nadadala niya yun sa set. At maganda yung friendship namin. Nakakapag-usap kami ng sobrang komportable kami sa isa ngayon. I think malaki yung naitulong nun this time.
Okay, the last question ko sa'yo, Sarah. What will it take for a woman like Sarah to fall in love again? After nga, sabi mo marami kang pinagdaanan, di ba? What would it take Yes. for me to fall in love again? Hindi ko naman po masasabi yan. Sabi nga ni Lloydie, ano yung sinabi mo? Huwag na lang pala. Hindi. Ano ba yun? Ano yun, parang you don't get to choose, parang you don't get to choose love. Di ba? Love chooses you. Oo. Ano ba yun? Wow. Ayun. Hindi mo madidictate ang puso kung sino ang dapat mahalin. Tama ba yun? Pero happy ka naman ngayon, Sar. Sobra po. Siyempre pressured po dahil ito yung part 3 namin at matagal din po itong inabangan ng mga tao. Nandun din yung pressure. Pero sobrang happy po ako sa pelikula na meron kami at yung magandang relationship po namin. Okay, kay John Lloyd naman. So, hindi kamusta ngayon si Sarah after nung, yun nga, marami na siyang pinagdaanan, medyo, di ba, alam naman natin yung personal niyang mga, kamusta siya ngayon katrabaho dito sa third movie? Tatry ko itong sagutin ng ng hindi ganun ka-emotional. Pwede rin emotional. Hindi, kasi si Sarah has been, perceived by many as, Sarah Geronimo na popstar princess, na sikat, na nagkakamali, na nakaka-encounter ng kung ano-anong problema sa pag-ibig, sa trabaho, ganyan. But in the end, si Sarah is si Sarah. Tao. Ilang taon ka na ba ngayon? 25. 25 ka na pala. Pwede na. In a few months. few times. Ibilib ka sa kanya kasi pupunta yan sa trabaho. Gagawin niya yung kailangan niyang gawin. Punta yan sa trabaho ng gutom. Gagawin niya yung kailangan niyang gawin. Gagawin niya 100%. Yung dedication niya hindi naman nawawala. Diesel nga lang. Kailangan yung papang-diesel si Darikaki. Diba? So, I mean, yung mga pinagdadaanan niya is pinagdadaanan ng normal na 25-year-old girl. And hindi siya dapat, kasi siguro part din ng trabaho natin na madali tayong mahusgahan kapag ganito. And si Sarah kasi, masyado siyang totoo. She's very candid. Kung ano yung gusto niyang mabitawan salita, maaring hindi na pag-isipan kaagad. So, sometimes, kailangan muna natin, give the girl a break, di ba? Babae rin siya nasasaktan, minsan nadudulas yung dila na may nasasabing hindi maganda. Ganun talaga. But, kailangan mong palagpasin dahil lahat, kung iisipin lahat. Abogado ko po. lahat naman tayo dumadaan dyan, di ba? Wala naman perfect na tao. Ang pinakamaganda doon is how you rise above it, di ba? Kaya niyang mag-apologize, kaya niyang tanggapin kung mali yung nagawa niya, and then move on. And then be a better person. And yun yung nakita ko sa kanya in this movie. Yung professionalism talagang mas umangat pa. Yung dedication sa paggawa ng mas magandang pelikula, hindi nabawasan, mas tumaas din. And wala akong masasabi na para bang nabawasan sa pagtingin ko sa kanya. Totoo yun. Talaga. Ayan, emotional ka na. At may sipon ka ba, Lloyd? Ito na, isa pa. Late po kasi kami natapos kagabi kaya sa boses ko. Pasensya na po. Okay, mas ba? Lloyd, mas masarap ba magawa ng rom-com kapag yung sa totoong buhay, happy-happy ka? Isa sa mga pinaka ano bang tawag doon? Minamaliit na genre, yung rom-com. Akala nila parang, nako, rom-com na naman. Rom-com lang yan. Yan na naman, same formula, same ganyan. But I tell you, isa sa pinakamahirap na gawin ang rom-com. Hindi niyo po alam kung anong hirap magpakilig. It's a talent na hindi lahat. Bibilangin mo ang meron kakayahan na magpakilig. And doon ako saludo kay Darikati, kay Ate Carmen. Akala nila kasi rom-com is ganun-ganun lang Oo nga, totoo naman yun.